Amen. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na patuloy niya pong ibinibigay po sa atin para po malaya po nating masamba at mapapurihin ang Panginoon. Amen po? Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos na patuloy niya pong ipinaparamdam sa atin. Amen po ba? Sa anumang sitwasyon ng buhay na pwede po nating maranasan, palagi pong meron tayong dakilang Diyos. May dakilang pag-ibig ang Panginoon na ipinapadama po sa atin para po tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Amen po? Sa kabila po ng mga pwede po nating maranasan na pagsubok. Kaya ngayong gabi po, patuloyan po tayong magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kabaitan niya sa atin at sa kanyang dakilang pag-ibig na patuloy niya pong ipinapadama sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya ngayong gabi po, patuloyan po tayong magpupuri, sasamba sa Panginoon ng may galak sa ating mga puso. Amen po? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, bago po natin awitan ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord. Patuloy po na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabi pong ito, Diyos, sa iyong pag-ibig na patuloy niyo pong ipinapadama po sa amin, Panginoon. Salamat po ngayong gabi na muli mo po kaming binigyan ng pagkakataon na ikaw po ay aming maitaas. Ikaw po ay aming masamba at mapapurihan at higit sa lahat mapasalamatan sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, O Diyos, na malayang-malaya po kami na nakakalapit po sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Patuloyan nga pong hinihiling namin sa gabi pong ito ang inyong pagsama sa aming kalagitnaan. Patuloyan ka pong maranasan ng bawat isa na naririto, Panginoon. Maging na mga kasama namin na sumasamba sa gabi pong ito, O Diyos. Patuloyan ka naming maranasan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po kasama ka po namin ngayong gabi, Panginoon. At salamat po sa iyong banal na Espiritu na patuloy yung gumagabay sa aming lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa buhay po ng bawat isa na naririto na, Panginoon. Patuloyan ka pong maghari, patuloyan ka pong manahan sa aming puso. Patuloyan ka pong maranasan ng bawat isa, Panginoon, sa gabi pong ito. At patuloyan din po namin na maitaas ang pangalan mo sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloyan po kami magsasaya sa gabi pong ito. Nagagalak kami na ikaw po ay aming masamba, Panginoon, ng may kalayaan, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloyan ka naming sasambahin, papupurihan, dadakilain, luluwalhatiin, O Diyos. O, purihin ka, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba sa gabi pong ito, Panginoon. Sa iyo lang po namin ibinibigay ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Sige po, patuloyan po nating sambahin ang Panginoon ngayong gabi ng may galak sa ating mga puso. Amen? Amen. Hallelujah. Praise to Jesus. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri
papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Patuloy natin nawitan ng Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen. Hallelujah. Patuloy natin awitan ng Panginoon. Salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Salamat po. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat, pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Amen. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. Yes, Lord, patuloyan po kaming magpupuri. Patuloyan ka po naming aalaya ng pagsamba, Panginoon. Hallelujah.
Hindi po kami magsasawang purihin ka, Panginoon. Dahil ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Ikaw lang po ang karapat-dapat alayan ng lahat ng papuri at pagsamba. Kaya patuloyan ka po naming sasambahin. Patuloyan ka naming papupurihan sa aming buhay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Minsan pa, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Yes, Lord. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Purihin ka. Minsan pa sa umaga pagkagising. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Purihin ka, di magsasawa. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Purihin ka, Panginoong Yesus. Purihin ka, Panginoong Yesus. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po sa iyo. Tunay po na ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuring ito, Panginoon. Karapat-dapat kang alaya ng pagsamba, O Diyos,
sapagkat napakabuti mo po sa amin. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Patuloy po kami nagpapasalamat sa gabi pong ito, Panginoon, na minsan pa naranasan namin ang iyong dakilang pag-ibig. At patuloyan mo kaming binibigyan ng pagkakataon na ikaw po ay maitaas at mapasalamatan sa lahat po ng ginagawa niyo po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Kaya sa gabi pong ito, Diyos, patuloyan po kami lumalapit, patuloyan po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Walang ibang maitaas, walang ibang madakila, walang ibang maluwalhati kundi ikaw, Panginoon. Hallelujah. Sa gabi pong ito, Diyos, tanggapin mo po ang papuri, ang pasalamat at pagsamba ng iyong mga anak, Panginoon. Tanggapin mo po, aming Diyos, ang lahat ng ito. Hallelujah. Yes, Sir God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, pwede na po kayo maupo. Ayan, purihin ang Panginoon. Ayan, salamat po. Dumako naman po tayo sa pagbabalik papuri at pasalamat po sa ating Panginoon. Ayan, purihin po ang Diyos at patuloyan niya po tayong binibigyan ng pagkakataon na makapagbalik po ng papuri sa Kanya. Amen po? May kasama po ba ako? Amen. Kaya purihin ang Panginoon ngayong gabi, mapasalamatan at maluwalhati ang dakilang pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Samantalahin po natin ano po yung bawat pagkakataon na binibigay po sa atin para po makapagbalik po ng papuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kalusugan ng aking lupang katawan. Salamat sa Lord sa tuloy-tuloy na pagpapagaling. Ayan. Salamat sa Lord dahil ayun, okay na po yung aking lalamunan. Kasi nung mga nakaraan talaga, sobrang dry na ng ubo. Napakasakit yung ubo. Pero ayun, salamat sa Panginoon dahil kahit hindi nagtitake ng gamot, mga luya-luya, bawang at ano lang, tubig. Yun, salamat sa Lord dahil yun, pinapagaling tayo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Pwede ba natin talapakan ng Panginoon? Amen. Salamat sa Diyos. Tunay po na ang kagalingan ay nagmumula sa Panginoon. Amen? Amen. Purihin ang Diyos. At salamat din sa Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat at mga biyaya niya na patuloy niya pong pinaparanas sa akin, sa amin ni Kuya Ronnie, at naniniwala po ako sa ating lahat. Yung biyaya ng Diyos ay patuloy nating nararanasan everyday po. Tama po? Kaya purihin ang Panginoon, salamat sa nakapakadakilang pag-ibig ng Diyos din na patuloy niya pong ipinapadama at pinaparamdam sa atin araw-araw. So araw-araw po, bago at bago yung ating nararanasan na biyaya na mula po sa ating Diyos. Amen po? Kaya salamat sa Panginoon dahil ayun po, patuloyan tayong nakakalapit, patuloyan din po tayong nakakapaglingkod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil sa biyaya niya at sa tulong niya, kaya po natin nagagawa ang lahat ng ito. Amen po? Kaya purihin po ang Panginoon sa patuluyang katatagan, sa patuluyang pagsama at sa patuluyang katagumpayan na ibinibigay niya po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? May kanya-kanya tayong pinagdadaanan, pero salamat sa Diyos dahil meron tayong iisang Diyos na kasama natin palagi araw-araw at siyang nagpapatagumpay sa atin at nagpapatatag sa atin. Kaya purihin ang dakilang pangalan ng Panginoon. Walang ibang maitaas palagi sa ating buhay kundi ang ating Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. To God be all the glory. Amen. Sino pa po? Ayun po, magandang gabi po sa inyo lahat. Nagkapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy na buhay at kalakasan po na pinapahiram niya po sa amin.
Ayun po, nagpasalamat ako sa Panginoon at magiging 5 na po kami sa bahay. Kaya salamat sa Panginoon na kahit na natatakot ako. Kasi sabi ng doktor, hindi daw siya pwede magbuntis kasi manipis daw po yung kanyang bahay bata. Niloob ng Panginoon, kaya ayun, alam ng Panginoon yung mangyayari. Kaya salamat sa Panginoon sa kahabagan niya po sa buhay ng asawa ko. Kasi paano ba? Sabi kasi ng tatay ko, hindi daw ako magkakaanak. Kasi, may problema po kasi ako sa kalusugan. Sinabi sa akin yun ng tatay ko, tinapat niya ako, siguro parang 3rd year high school yata ako noon. Sinabi niya sa akin, sabi sa akin, hindi ka magkakaanak. Nalungkot ako kasi sinabi ba naman sa akin na gano'n. Kaya, ayun, habang nandito ako, daladala ko siya, hindi nawawala sa isipan ko yung sinabi ng tatay ko na hindi daw magkakaanak. Kaya, ayun, parang dati, natatakot akong mag-asawa. Baka iwan na ako. Magkano to sinabi sa akin. Pero, ayun, niloob ng Panginoon na sabi ko kay Take, parang si Jassy lang okay na sa akin. Dati yon nung kami mag-boyfriend-girlfriend pa. Si Jassy pa lang okay na siya sa akin. At ayun, salamat sa Panginoon at nabiyayaan ako ng anak. Tapos, ayun, ngayon po ulit na hindi naman po namin inaasahan, pero salamat sa Diyos sa sa panibagong baby na ipagkakalob niya po sa amin. Parang 3 weeks na po yata. Ayan po. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay. Okay. Salamat po sa Panginoon po. Sa Diyos po yung papuri. Amen. Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon po sa patuloy pong pag-iingat niya po sa amin ng asawa ko, tsaka din po sa buhay po ng mama ko. Loobin niya po na makauwi po bukas yung mama ko, and loobin niya din po na makadalo po siya sa atin sa linggo po. Kasi in-invite ko po siya. Sabi niya po, opo daw, pumunta daw po siya. So, pinagpe-pray ko po, dalangin ko po na makadalo po talaga siya. Kasi po yung mama ko po hindi pa, ngayon lang uli siya makakauwi po kasi hirap po siyang makabiyahe. Tuwing Sabado po kasi, dinadialysis po siya. Ngayon lang po siya pinayagan na lumiban po ng dialysis kasi mukhang okay naman daw po. At parang in advance, parang ngayon pinadialysis. Dati kasi hindi siya pinapayagan na i-advance. Ngayon po, pinayagan po siya. So makakauwi po siya bukas. Tapos, ayun nga po, dalangin ko po na maayos po siyang makauwi, hindi siya mahirapan sa biyahe. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon po sa pagbigay niya po ng katotohanan po. Alam niyo po, minsan po, pag nakita po ni Lord kung ano po yung laman ng puso niyo, kahit na masakit po yung katotohanan, ipapakita niya po sa inyo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Kanya kasi po, kahit ano po yung kunwari po, natuklasan po na katotohanan po, nagpapasalamat pa rin po ako sa Kanya kasi bilang anak po niya, hindi niya po pinayagan na maging bulag po kami sa katotohanan. Pinakita niya po yun sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako sa habag po ng Panginoon sa amin ng asawa ko. Yun lang po. Salamat po.
Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan po rin po ang Panginoon. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti sa aking buhay. Ayan. So, kailan ba yun? Kailan ako ha? Friday din, ano. Tapos mga ilang araw ay parang sa sakit ng katawan ko, para akong lalagna din. Ayun, at salamat sa Panginoon at hindi naman po natuloy sa biyaya ng Diyos at talaga namang grabe yung habag ng Diyos at inatake na naman ako ng pag-ubo. Ay siguro sa mga nalalanghap ko kasi napakabango eh. Ayan. Pero salamat sa Panginoon, ayan, hindi naman po nagtagal yung ubo kasi kung uubuhin ka ay tumatagal ito ng 2 linggo. Maikli na yung 1 linggo. Pero salamat sa Panginoon, talagang purihin ang Diyos. Ayan, at pinagaling na po ako ng Panginoon, hindi lumala. Sa biyaya ng Diyos, ayan, talagang yung grace ng Lord ay talagang nararanasan ko sa buhay ko. At purihin po ang Panginoon na hindi, kumbaga, hindi mo kailangan ihiga yung pananakit ng katawan, kasi parang binibaby mo yung sakit. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy na ipinagkakaloob niya. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sabi ko, nagbiro nga kay Mama Len kasi sabi ko, birthday na kasi. Sabi mo, kaya nagkakasakit. Pero alam niyo po ba, ipinaintindi sa akin ng Panginoon. Noong kasi nagkakataon, ano po, nung hindi pa tayo Kristiyano. Pero dahil Kristiyano na tayo, wag na nating paniwalaan yon. Pwede nating i-rebuke ang sakit, ano po. At dahil pinalaya na tayo ng Panginoon sa mga paniniwalang mali. Ano po, kaya palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Purihin po, Panginoon. Talagang pinalaya na po tayo ng Panginoon sa mga maling paniniwala ng mga matatanda noon. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon sa kalayaang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Salamat po sa Panginoon. Ayan, salamat po sa mga patotoo. Amen. Sige po, tayo ay saglit po na manalangin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabing ito, O Diyos, sapagkat tunay na ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat papurihan, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat paglingkuran, karapat-dapat pasalamatan. Pagkat ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at minsan pa ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga naging pagkukulang at mga pagkakasala sa iyo. Patawad po, Panginoon. At salamat po sa paturiang biyaya at kahabagan niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. At minsan pa, Ama, hinihiling din po namin na sa gabing ito kami ay muli po ninyong samahan at pangunahan. Paturian din po kayong magsalita sa aming kalagitnaan. Kayo po, O Diyos, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang paturiang nagpapaalaala sa amin at nagtuturo sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na may ginagawa at may mga gagawin pa sa aming lahat. We bless you, Father. We give you praise and honoring glory, for you are worthy, O God. You are
supremely worthy. Hallelujah. Muli, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Totoo po yun. Salamat po sa Panginoon sapagkat siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng maayos na kalusugan. Sabi ko, parang maano yung paningin ko, wala pala ako salamin. Thank you po. Ayan, salamat po sa Panginoon kasi nga, nung mga nakarang araw ay sa bahay ay hindi rin maganda ang aming mga pakiramdam, gawa ng mga sipon-sipon. Yan, masakit sa ulo kapag kayong sipon ay hindi makalabas. At yun nga, meron akong ipapayo sa inyo. Ipapayo talaga. Kasi po, sa sobrang inis ko, pagka-inis ko sa sipon, natulo lang siya ng tulo, tapos yung pag maghahatching ka, ayaw niyang lumabas, ayaw niyang dumiretso. So, ang tendency, magluluha-luha ka. So nakakainis. Parang nainis ako sa ganong sitwasyon. So ang ginawa ko, sininga ko siya ng pagkalakas-lakas. Yan. Tapos sumirit dito sa dalawa, yung gumanyon siya, tapos bigla akong nahilo na para akong mahihimatay. So masama pala yun. Huwag niyo akong gagayahin, ha? Yan. Kaya ngayon, every time na magsisinga ako, dahan-dahan. Kasi kahit dahan-dahan siya, nasirit sa tainga ko talaga, parang gumaganon siya. So, natakot talaga ako kasi para akong mahihimatay nung time na yon, para ako matutumba sa CR. Kasi nga, nanggigil ako. Parang nainis ako sa sobrang barado ng ilong ko na hindi, kumbaga parang sa bibig ka na lang halos humihinga. Masakit sa ulo kasi parang naiipon dito sa, alam niyo yun, parang naiipon yung sipon dito. So parang nakaramdam ako ng pagkayamot, pagkainis. Kaya sininga ko siya ng pagkalakas-lakas. Tapos yung sumirit dito sa dalawa kong tainga. So bigla akong nahilo na para akong matutumba doon sa loob ng CR. Masama po yun. Huwag niyo po akong tutularan. Okay po? Yan. So, pagsisinga, dahan-dahan lang. So, now I know, I learned doon sa ginawa ko na mali. Yan. May natutunan po kayo? Masama yun. Kasi pwedeng bumaligtad yung eardrum natin. Tama ba, eardrum? Yan. Si ate po kasi ay ginawa niya yun. Sa bumaligtad yung eardrum niya, si ate. So, hindi ko naalala na ganun yung nangyari sa kanya. Ngayon, naalala ko yon nung ginawa ko. Kaya wag po kayong sisingan ng tayo pala, kasama ko doon. Wag tayong sisingan ng malakas. Okay, purihin po ang Diyos. Anyway, kaya ko na-share sa inyo para maging aware din po kayo kapag, yun nga, ayaw natin ng sinisipon, ayaw natin na magkasakit. Tama ba? Mahirap po magkasakit. Okay? Ako parang may phobia na ako sa pag-ubo-ubo. Yan, kasi nga ay mahirap yung inuubo. Naranasan ko na inubo ako na parang pakiramdam ko may naputol na ugat dito. Pero sabi ng doktor na pinag-check-upan ko, wala namang ugat na napuputol basta-basta. Pero sobrang sakit niya. Hindi ako makagalaw, hindi ko maiangat yung katawan ko. Basta hindi ko maigalaw ng maayos yung katawan ko. Yan, parang 2 days yata na natulog akong nakaganyan. Nakaupo lang nakaganyan. Tapos pag ihiga ako, kailangan akong ibangon. Yan.
doon natulog si RC sa bahay para lang ma-assistihan niya ako na mabihisan niya ako. Grabe. So, hindi magandang ubuhin, kaya wag niyong pangaraping ubuhin. Okay, salamat sa Diyos. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Amen? So ngayon, sa ating pagpapatuloy, tayo ay nasa aklat pa rin ng Leviticus. At tayo po ay nasa chapter 24 na. Ilang chapters na lang, matatapos na uli natin ang isang aklat. No? Okay. Leviticus chapter 24. Yan. Ang pamagat nito, ito ay aking pinamagatang, I am the Lord your God. Yan. So bakit kaya ganito ang ating pamagat? So dito, sabi sa, ang mga ilawan, sabi sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng olibo upang patuloy na magningas ang ilawan sa labas ng tabing, sa loob ng toldang tipanan. Ang mga ilaw na iyon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. 4. Pangangalagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang manatiling maningas sa harapan ni Yahweh. So dito po, sa ating binasa, ito po itong dalisay na langis ng olibo or pure oil, olive oil. Ito po, itong mga ilawan na ito, yung olive oil, tsaka itong ilawan na ito po ay sumasagisag sa liwanag at katotohanan ng ating pong pananampalataya. At ang buhay na mayroon tayo sa Diyos. Yan. So, kumusta yung buhay natin na mayroon tayo sa Panginoon? Kumusta ang ating relasyon sa Panginoon? Nagniningas po ba? Yan. Nandyan pa po ba tayo? So, ito pong ilaw na ito, sabi, panatilihing maningas ang ilaw. Ang ilaw po na nagliliwanag, sabihin natin, ilaw na nagliliwanag. Yan. Ito po ay sumisimbolo sa buhay natin sa Panginoon. Sumisimbolo sa buhay at relasyon na meron tayo sa ating Panginoong Hesukristo na dapat nananatili ang kanyang liwanag. Ang kanyang ningas. Pag sinabing ningas, yung apoy doon sa ilaw. Yan, sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 16, kung familiar po kayo, maraming beses na rin natin ito nasasabi. Let your light shine before men. Yan. That they may see your good deeds. Diba? Hayaan ninyo na ang inyong ilaw ay magliwanag para makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa. Sa pag nakita ng mga tao, yung mga ginagawa po natin, na ayon sa kalooban ng Diyos, ang ating amang nasa langit ay naluluwalhati. Sabihin nga po natin, naluluwalhati. Yan. So tayo po mismo, kailangan yung buhay natin, pangalagaan natin, na parang nagliliwanag. Yan. Saan po ba nagliliwanag ang ilaw? Sa madilim. Yan. Hindi ka naman naglalagay ng ilaw sa maliwanag na. Tama po ba? Pag umaga ba, nag-iilaw pa tayo? Hindi naman, di ba? Kasi maliwanag na. So, ibig sabihin, kailangan ng ilaw, kailangan ng liwanag sa madilim na lugar. Ang mundo natin ay madilim dahil sa mga kasalanan ng mga tao, sa kasamaan ng mga tao na walang tamang kaugnayan, walang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya tayo na nakakilala sa Panginoon, tayo dapat yung mga nagliliwanag sa kanila. Amen? Yan, manatili, pangalagaan na manatili ang ningas, yung apoy. Okay, nakakita, pakibalik nga po tayo doon sa parang pinakapamagat. Yan, doon sa may kandelero, sa may candlestick. Yan, ito, yan. Pakitanggal nyo po yung, yan, okay. Nakikita nyo po to? Ang ganda, di ba? Ito yung candlestick na tinatawag. Kandelero, yung tinatawag na kandelero.
Okay, so pwedeng mayroong kandelero na walang kandila, nang walang ilaw. Stand lang siya. Ganyan lang siya. Okay? So, dyan lang siya. Pwede naman talagang may ganon. Pero, magsiserve lang siya as a display. Kasi ang gamit niya kasi, lalagyan siya ng ilaw para kumalat yung liwanag sa madilim na lugar. Tama po ba? So, pwede rin naman na may kandila o ilaw na walang kandilero. Yan, kahit walang ganito, pwede mo namang ilagay ang ilaw. Kahit saan mo gustong ilagay nang wala siyang holder na tinatawag. Gayun din naman, pwedeng meron tayong anyo ng kabanalan, pero wala tayong kapangyarihan. Pwedeng ang tingin ng tao, you are good enough, you are holy, kasi nakikita ng tao parang mabait ka, okay ka, pero you are powerless. Walang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa buhay mo. Minsan ganun ang maraming Kristiyano. Diba? May anyo lang siya na parang, nakakatuwa yun. Every Sunday, nasa gawain niya ng Panginoon. May prayer meeting pa yan. Yan. Pero, pag tiningnan ang resulta ng ating buhay, walang resulta. Walang kapangyarihan. Nandyan pa po ba tayo? Okay, verse 5 na po tayo. Ang sagradong mga tinapay, verse 5, magluluto kayo ng 12 tinapay, isang salop ng mainam na harina ang gagamitin sa bawat isa. 6, ang mga ito ay hahanay ng 3-6 sa ibabaw ng mesang ginto. 7, bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na insenso at pagkatapos ay susunugin bilang handog kay Yahweh. 8, tuwing araw ng pamamahinga, ang tinapay na ito ay ihahandog kay Yahweh. Ito'y gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Verse 9, pagkatapos ihandog, ang mga tinapay na iyon ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakainin nila iyon sa isang banal na lugar, sapagkat iyon ay inilaan kay Yahweh. Ito ay tuntuning dapat sundin habang panahon. So itong tinapay na ito na binabanggit dito, ito yung tinapay na handog doon sa loob ng tabernacle. O sa English, ito ay tinatawag na shewbread. Okay? So ito po ay nilalagay sa gintong mesa. Yan. So yung lalagyan niya ay gintong mesa. Hindi basta-basta lalagyan. Sabihin nga po natin, hindi basta-basta. Yan. Doon sa loob ng tabernacle. Ito po ay pinapalitan every Sabbath. Tuwing araw ng pamamahinga, ito po ay pinapalitan. At sabi, ito'y dapat kainin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa isang banal na lugar. Sabihin natin, banal na lugar. Tingnan nyo hindi basta-basta kakainin kung saan-saan. Merong specific place kung saan siya dapat kainin. Nakita nyo po? Hindi basta-basta, no? Yan. So, itong mga tinapay na ito po ay sumasagisag sa probisyon ng Diyos sa bansang Israel. Yan, sabihin nga po natin, probisyon ng Diyos. Yan, ipinapakita po ng mga tinapay na ito sa mga Israelita ang pangako ng Diyos that God will provide for Israel sa lahat ng kanilang mga pangailangan, lalo na pagdating sa pagkain. Amen? Ibig sabihin, bubuhayin sila ng Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng pagkain. Kaya dapat hindi nawawalan yon. So every Sabbath, papalitan yon, kakainin nyo ni Aaron at ng kanyang mga anak sa isang banal na lugar. So ito po, bali 12 loaves po ito. Ito po ay sumisimbolo. It represents the 12 tribes of Israel. Okay, nire-represent ng 12 loaves na ito ang 12 lipi o tribo ni Israel. Yan, ito rin ay nagpapakita ng kanilang pakikipag-fellowship at pasasalamat nila sa Diyos. Di ba pag tayo kumakain,
para tayong nag-fellowship? Meron bang kainan na walang kwentuhan? Naranasan nyo nang kumain sa pamilya nyo na tahimik lang kayong kumakain sa isang hapagkainan? Yung nasa isang hapagkainan kayo, tas tahimik lang kayong kumakain. Wala, di ba? Wala. Hindi. Parang hindi na uso yung kumakain kayo ng tahimik lang. Parang noon ganon. Parang nanay, tatay lang pwedeng mag-usap. Kasi naalala ko yun eh. Long table kami. Yan. So yung tatay ko nasa kabisera ba ang tawag doon? Kabisera, tas nanay ko nandito. Ganyan. Silang dalawa lang nag-uusap. Tas kaming magkakapatid, tahimik kami. Kakain lang kami. No, Te, naalala mo yon? Kasi nung mga panahon na yun, hindi pwedeng kumain ng hindi sabay-sabay. Pagkakain, tawagin mo na si ganito, kakain na tayo. Hindi mag-uunahan sa pagkain. Bakit? Kasi, takal-takal na yung pagkain. Takal-takal na yung pagkain. Parte yon yung may disiplina. Disiplinado yung mga bata noon. Hindi, kahit gusto mong kumain na, hindi ka papakakainin. Maghintay ka. Diba? Sabay-sabay talagang kakain. Ngayon, pag gusto mong kumain, ay kumain ka, luto na naman ang ulam. Diba? Parang bihira na yung sabay-sabay kumain. Nandyan pa po ba tayo? So ito din ay pasasalamat nila at pakikipag-fellowship sa Panginoon. Okay, next, paglapastangan at kaparusahan, 10 to 11. Nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Ehipsyo at Israelita naman ang kanyang ina na ang pangalay Selomit, isa sa mga anak ni Debri at mula sa lipi ni Dan. Ang anak ng mga ito ay napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nagmura siya at nagsalita ng masama laban sa pangalan ni Yahweh. Kaya dinala siya kay Moises. 12, siya ay ipinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. 13, at sinabi ni Yahweh kay Moises, ilabas ninyo sa kampo ang nagmura. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya. At pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. 15, sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sinumang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ano po yung nangyari? May isang lalaki na nagmura. No? May nagmura. May nagsalita. Nagsalita siya ng masama laban sa pangalan ng Panginoon. At ano yung iginawad na parusa sa kanya? Batuhin siya hanggang sa siya ay mamatay. Grabe yung parusa, no? Grabe. Alam niyo po kung bakit ganito? Ipinapakita po dito kung gaano po kaseryoso ang inaasahan po ng Diyos sa atin na gawin natin bilang tayo na kanyang mga anak, bilang tayo na kanyang pinili. Dapat tayong maging maingat sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa, sa ating pagsasalita, sa ating mga ikinikilos, sa ating pagtrato sa Diyos. Dapat natin siyang igalang. Dapat may paggalang. May narinig po kayo? Yan. Mababasa natin, hindi ko na nilagay dyan, sa Exodus chapter 20, verse 7, tsaka sa Deuteronomy chapter 5, verse 11, yung pangatlo sa 10 utos. Thou shalt not take the name of the Lord in vain. Huwag ninyong gagamitin, babanggitin, ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nandiyan pa po ba tayo? Minsan, nagagamit natin ang pangalan ng Panginoon ng walang paggalang. Hindi natin siya naiingatan. Minsan, ginagamit pa nga natin ito sa panunumpa.
Di ba, nung mga bata pa tayo, sinasabi natin, pag meron tayong hindi nagugustuhan sa kalaro natin, swear to God, cross my heart. Ano ang sunod doon? Hope to die? Oh, mga bata yun naalala ko mga bata, swear to God, cross my heart, swear to God. May ganun tayo, parang sumusumpa tayo sa pangalan ng Diyos nang hindi natin naiintindihan. Nagagamit natin yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhang mga pag-uusap. Diba? Ito pa wala po tayong mali siya dito. I'm talking about doon sa mga panahon na nagagamit ng tao sa mali ang pangalan ng Panginoon. Sinasabi, naririnig ko to, mag-asawa ka na para makatikim ka na ng luto ng Diyos. Ganun ang salitang naririnig ko dati. I don't know if nakarinig kayo ng ganyang pananalita, pero narinig ko yan, bata pa ako. Nagagamit nila ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Na isasali nila ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhang pag-uusap. Sa bilang tayo ng mga Krisyano, pinapakita po dito na dapat iniingatan natin, binibigyan natin ng paggalang ang paggamit sa pangalan po ng Panginoon. Ganun po ka-powerful ang pangalan ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, and you shall ask anything in my name, and I will do it. Grabe! Ganun siya ka-powerful para gamitin mo siya. Yan. Kung kayo'y mananalangin, sabi ng Panginoong Jesus, sumingi kayo sa pangalan ko. Imagine, para ipagamit sa iyo ng Diyos ang kanyang pangalan, ipinagkatiwala niya sa atin ang pangalan niya. Di ba? Na binigyan pa niya ng promise, nilakipan pa niya ng pangako, and you shall ask anything and you shall ask anything in my name, and I will do it. Grabe ang promise na yon para ipagkatiwala sa iyo ng Panginoon ang pangalan niya. Pero nagagamit lang ng tao sa walang kabuluhan at walang kapararakang bagay, hindi niya naiingatan. Di ba pag nagpipray tayo, at the end of our prayer, sinasabi natin, in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Siniselyuhan ang pangalan ng Panginoon. Yan. Kaya minsan, di ba, parang yung panalangin mo, parang wala lang. Parang wala lang. Kasi bakit? Hindi natin nabibigyan ng karangalan, ng honor, ang pangalan ng Panginoon kapag ito ay ginagamit natin. Nandyan pa po ba tayo? Yan. 17, ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Diba? Ginamit pa ito sa pelikula, pamagat sa pelikula, no? Sino bang bida dito, ate? Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Paki-search nyo nga yan. Alam ko, ginamit tong pamagat sa pelikula eh. 19, ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din, tulad ng kanyang ginawa. Sabihin natin, tulad ng kanyang ginawa. Tingnan nyo yan, ha? Tingnan nyo to. Verse 20, baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. 21, ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay kinakailangang magbabayad ng hayop din. Ngunit ang pumatay ng kapwa-tao ay dapat patayin din. Ang bagsik, no? Ay, ganun pala yun. Okay, pakinggan natin mabuti. Ito po ay isang code. Sabihin natin code. Or alituntunin. No? Alituntunin or batayan para sa mga judges nung panahon na yon. Okay? Nung panahon na yon para makita nila kung paano nila i-judge ang mga nangyari o yung ginawa ng isang tao. Ito po ay hindi po nito ini-endorso ang isang personal na paghihiganti.
Na halimbawa, si Kuya Ronnie, nabasa ko sa Bible eh. Nung Friday, tinuro yan ni Pastor eh, mata sa mata, bali sa bali, ngipin sa ngipin, bugbog sa bugbog, pilay sa pilay. Ganun ang ibig sabihin nun. Hindi tayo tinuturuan na gumanti kasi yun ang sabi ng Bible. Yan, pag sinabing code, nung time na yon, ito ang kanilang naging batayan kung papaano i-judge ang ginawa ng isang tao. Yan. Ibig sabihin, yung parusa dapat bumagay or mag-fit doon sa ginawa ng tao sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, kung ano ang ginawa niya, yun din ang gagawin sa kanya. Yan. Nakuha niyo po? Halimbawa, nabalian siya, napilay, pipilayan din. Yung ganun ang batas ng panahon na yon. Halimbawa, sinuntok, nabungi, natanggal ang ipin. Ganun din ang gagawin sa nanuntok. Kasi parang pag natanggalan ka ng ngipin, ado ka. Kailangan, matanggalan din ang ngipin yung gumanon sa'yo. So, ganun. Ganun yung alituntunin na ibinigay sa kanila noong time na yon. Pero, kay Jesus, sabi nga ni Jesus, narinig ninyong sinabi, ang makapatay ay papatayin din. Ano pa? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag may bumato sa inyo, anong sabi ni Jesus? Batuhin mo ng tinapay. Kapag may bumato sa inyo ng bato, batuhin nyo ng tinapay. Sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, gantihan mo ng mabuti. Kapag may nagpapasan sa iyo ng 1 kilometro, pasanin mo ng 2 kilometro, pasobrahan mo. Kapag may sumampal sa iyo sa kabila, iharap mo pa ang kabila. Yan, sabi ng Panginoon. Ang point doon, huwag ka nang gumanti. Yun na yung itinuturo ng Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Yan. So noon, ganun ang pinapagawa sa kanila. No? Ganun ang sinabi. Sabi sa verse 22, iisa ang batas na paiiralin sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. Pakibasa ng may guhit. Ayan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. So dito po talagang nagpapakilalang lubos ang Diyos kung sino siya. Base doon sa mga utos, base doon sa mga tagubilin niya kay Moses para sabihin sa mga Israelita kung ano ang kanyang mga sinasabi, kung ano ang kanyang mga ginagawa, nagpapakilala po ang Diyos kung sino siyang talaga. Kaya sinabi niya, ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ako yung nagsasalita, ako yung nagsasabi nito. I am the Lord your God. Yan. Kaya ito pong parusang babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay, itong lalaking nagmura at nagsalita ng masama o lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. Ito po ay nagpapatunay sa pagkakataong yon na hindi pwedeng basta-bastahin ang Diyos at ang pangalan niya. Yan. Ano po sa tingin nyo ang damdamin ng Diyos habang sinasabi niya to? Masaya ba siya? Na may nagmura, na minura ang pangalan niya, na nilapastangan ang pangalan niya? Ikaw, pag ikaw ay minura, matutuwa ka? Oh, hindi. Kaya ang damdamin ng Diyos dito, I am the Lord your God. Di ba? Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Moses, dapat akong igalang ng mga tao sapagkat ako ay banal. Yan ang bilin ng Panginoon kay Moises. Nakita nyo? Sa pagpapakilala ng Panginoon, I am the Lord your God, ipinapakilala niya, hindi siya pwedeng basta-bastahin ng sino man. 23.
Nang masabi na ito ni Moises, inilabas nila sa kampo ang lumapastangan at binato hanggang mamatay. Sinunod ng mga Israelita ang mga utos ni Yahweh na ibinigay niya kay Moises. Sabihin nga po natin, sinunod. Yan. Hindi pwedeng hindi ka susunod. Matindi ang parusa nung unang panahon. Bakit ganun ang parusa? Death penalty. Death penalty. Kuya Lex, ngayon, mababait mga tao ngayon. Di ba? Ikukulong siya, bibigyan siya ng pagkakataon, pakakainin siya ng gobyerno, aalagaan siya, babadgetan siya. Di ba? Ipagtatanggol pa siya ng mga human rights advocate. Di ba? May mga human rights nagtatanggol sa mga rapists, mga pushers, mga drug addicts. Kasi nga, ang point nila is, bigyan sila ng pagkakataon. Baka mabago pa. Di ba? Totoo naman, may mga nababago naman. Di ba? Merong dating mga mamamatay tao talaga, pusakal na magnanakaw, mga naging pastor na. Di ba? So, totoo yun. May mga talagang, may mga drug addicts din, mga naging pastor din sila. Mga testimony na mga dating nakakulong. Why? Kasi nabigyan sila ng pagkakataon. Pero kung babalikan natin ang Biblia, ang lumang tipan, talagang death penalty ang parusa sa mga nagkasala, sa mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa Deuteronomy, if I'm not mistaken, meron po kayong mababasa doon. Kapag ang anak ay matigas ang ulo, pasaway, lasenggo, hindi nasunod sa magulang, Ate LP, kapag ang anak matigas ang ulo, hindi nakikinig, hindi nasunod, dadalhin yan sa elders. Ihaharap yan sa matatanda ng bayan. Doon sa plaza. Pag napatunayang totoo na itong batang ito, itong anak na ito ay matigas ang ulo, hindi nasunod sa magulang, sakit ng ulo ng magulang, alam niya ang parusa? Ganon din, kagaya ng lalaking ito na lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. Babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa siya ay mamatay. Ganon katindi. Bakit? Para hindi siya pamarisan. Kaya takot yung mga tao. Di ba? May takot. Yan. So dito nakita natin yung lalaking lumapastangan sa pangalan ng Panginoon, nagmura. Tapos nilait niya, nilapastangan niya ang pangalan ng Diyos. Ganon ang parusa. Binato siya hanggang sa siya ay mamatay. Ang tanong nga ay bakit ganon? Ganon kabigat, ganon katindi ang parusa. Death penalty. Para hindi po pamarisan. Para makita ng mga tao na totoo si Yahweh. Totoo ang kanyang mga salita. Hindi mo pwedeng baliwalain. Dapat siyang igalang. Seryoso ang Diyos sa kanyang mga salita. Seryoso ang Diyos nung sinabi niyang siya ay Diyos na banal. Nandyan pa po ba tayo? At dapat siyang igalang at dapat siyang katakutan. Ngayon, wala nang takot yung mga tao. Diba? Anong sabi sa Ecclesiastes chapter 5? Mag-ingat kayo sa pagpasok sa templo. Diba? Sapagkat ang Diyos ay nasa langit. Tayo ay nasa lupa. Dapat iniingatan natin. Dapat may paggalang tayo. Although ito ay hindi naman talaga
inaano natin na pinaka-templo kasi tayo na nga yung templo ng banal na Diyos. Pero dapat talagang may paggalang pa rin tayo. Naalala nyo, nung dati nasa luma pa rin tayong pananampalataya, pagpapasok tayo ng simbahan, tahimik na tahimik tayo. Hindi tayo pwedeng mag-ingay doon sa loob. Diba? Tahimik na tahimik, mag-e-echo pa ngayon. Kahit magbukas ka ng candy, dinig na dinig yung kahit kapirasong ingay. Diba? So, ganun natin, nire-respeto, even yung lugar. Diba? Ngayon, hindi na masyado. Tapos tayo yung nagbo-broadcast, tayo yung nagde-declare na tayo yung nasa tamang pananampalataya at may tamang relasyon sa Panginoon. So kung ganon, tayo yung unang-unang dapat kakitaan ng paggalang sa Diyos. Pagrespeto sa gawain ng Panginoon at sa pangalan ng Panginoon. At pagmamalasakit sa kanyang gawain. Nandyan pa po ba tayo? Amen. So ngayong gabi po, tayo po ay mananalangin. Sa ating paglapit sa Panginoon ay lumapit tayo ng may paggalang. Amen? Lumapit tayo ng may pagkatakot at paggalang sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Praise. Pakisama niyo po sa prayer yung ating pong mga kababayan po sa northern part ng Pilipinas, sa Baguio, Cagayan, Apayao. Grabe po ang bagyo doon. Yan, pakisama niyo rin po sa panalangin. Sige po, tayo po ay sabay-sabay na pong
manalangin at ipag-pray natin yung mga kasama din natin sa grupo sa kanila pong mga kahilingan sa Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Karapat dapat po na ikaw ay papurihan, sambahin at pasalamatan. Ama, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong gabi. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makalapit po sa inyo ng may paggalang at banal na pagkatakot sa iyong pangalan, Panginoon. Yamang ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na mahabagin, punong-puno ng pag-ibig, at Diyos na mapagpatawad. Ama, marami pong salamat sa biyaya niyo po at kahabagan sa bawat isa sa amin at sa pagkakataon na muli ay makalapit po sa inyo at maitaas po ang aming pong mga kahilingan po sa pananalangin. Ama, itinataas po namin sa inyo ang aming bansa. Kahabagan po ninyo ang aming bansa at patawarin kami sa mga pagkakasala sa iyo. Itinataas po namin sa inyo ang mga lugar kung saan ay apektado po ng bagyo, Panginoon, at mga pagbaha. Idinadalangin namin ang Cagayan, ang Isabela, ang Apayao, ang Baguio, at ang mga karatig lugar na apektado po ng malakas na bagyo. Dalangin namin ang biyaya mo po at pag-iingat sa aming pong mga kababayan, lalo na po sa mga lugar kung saan naroroon ang inyong pong mga anak. Salamat din po sa biyaya mo pong pag-iingat sa mga rescuers. Panginoon, ingatan po ninyo sila at pangalagaan in the name of Jesus. Salamat din po sa pagtugon at pag-abot po ninyo sa kanila pong mga pangunahing mga pangangailangan sa mga panahon na ito. Lalo na po sa mga oras na ito. Salamat din po, Ama, sa mga tao na ginagamit po ninyo para maiabot ang mga tulong na kanilang kailangan sa mga panahon na ito in the name of Jesus. Salamat po, kayo pa rin ang Diyos na mabuti at kayo pa rin ang Diyos sa may kontrol ng lahat ng bagay. Patuloyan din namin idinadalangin sa inyo ang aming mga government officials and leaders mula po sa aming President Bongbong Marcos Jr., sa aming pong Vice President Sara Duterte. Give them wisdom, Panginoon, upang mapangunahan nila, mapamunuan nila ng maayos ang aming bansa. Tulungan po ninyo ang aming mga government officials na magkaroon ng banal na takot sa iyo at maging makatarungan sa kanila pong paglilingkod. Ang aming mga senators, ang mga congressman, Panginoon, sila na may authority na makagawa po ng mga batas. We pray, God, for wisdom upon them, na sila po ay makagawa ng mga batas ng ayon sa iyong kalooban at hindi sa kanilang pansariling interes lamang. Tulungan nyo rin po ang aming mga governors and vice governors, mga board members, maging ang aming mga nasa LGU, mga mayor, vice mayor, town councilors, down to barangay level. Tulungan po ninyo ang bawat pamunuan, Panginoon. Ang aming pong mga kasundaluhan, ang aming mga kapulisan, tulungan po ninyo na maging matapat sa kanila pong tungkulin. Ang aming mga kaguruan, give them wisdom, Lord God, na sila ay makapag-produce na mga bata, mga estudyante, Panginoon, na may banal na pagkatakot sa iyo. Ama, tulungan po ninyo kami. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin. Salamat po sa mga godly leaders, Panginoon. Sa mga makadiyos na leader para sa aming bansa.
Tulungan nyo rin po lahat ng mga Christian churches, mga kapastoran, na kami ay makalakad ayon sa iyong kalooban. In the name of Jesus. Makalakad kami ayon sa iyong katwiran. In the name of Jesus. Itinataas din po namin sa inyo ang mga kapatiran, mga kamanggagawa, mga Christian churches na nakakaranas ng persecution sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. We pray, God, sa biyaya niyo po at kahabagan at sa patuliyang pagpapalakas sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nakakaranas sa mga pag-uusig sa mga panahon na ito. Ama, strengthen us. Empower us, Lord God. Gamitin po ninyo ang aming buhay sa mga huling panahon na ito, Panginoon. Empower us, Lord. Strengthen us, Lord. Gamitin po ninyo ang aming buhay, Panginoon, upang ang aming mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala, ay mailapit po namin sa inyo. Ama, gamitin po ninyo kami na liwanag. Pagliwanagin po ninyo kami, Panginoon. Tulungan po ninyo kami, O Diyos. Saan mo man kami inilalagay, magliwanag ka po sa aming mga buhay. Ikaw po ang siyang makita sa aming mga buhay. Ang kapangyarihan mo ang siyang makita sa aming mga buhay. Punuin po ninyo kami at puspusin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ama, salamat po, kayo pa rin ang Diyos na napakabuti. At ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng mga umaasa at nagtitiwala sa inyo. Panginoon, patuloyan din kaming dumadalangin sa inyo ng kagalingan sa sino man na may mga dinaramdam, sino man na mga may sakit. We pray, God, for your healing touch sa kanilang lahat, sa aming lahat, in the name of Jesus. Salamat po, kayo pa rin ang Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. Ikaw ang dakilan naming manggagamot. Hallelujah. Salamat po sa pagpapagaling po ninyo sa amin. Ama, hinihiling namin, bigyan niyo po kami palagi ng malulusog at malalakas po na pangangatawan. Iligtas kaming lahat at ilayo sa anumang panganib, sa anumang kapahamakan, sa anumang karamdaman. In the name of Jesus. Lord, bless Miracle of Life family, maging ang mga kapatiran sa ibang fellowship, pagpalain po ninyo at patuloy na pangalagaan ang aming Daddy Bishop, ang kanyang buong sambahayan, mga anak, mga manugang at mga apo, lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga kananayan, mga katatayan, mga kabataan at mga bata. We pray, God, sa patuloy na biyaya mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ama, pinupuri ka namin sa gabing ito at patuloy ang pinasasalamatan sa lahat ng iyong mga kabutihan. Thank you, God. Hallelujah. We bless you, Father. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Di mo nangamba sa kawalan pagpapala mo. Lagi na ang di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinaw sa pagsubok ang pagsama mo. Tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na, at higit pa
Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na, Sapat na. at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon. Yes, Lord, tunay nga po na ikaw ang Diyos na napakabuti. Salamat po sa biyaya po ninyo sa aming buhay at sa mensahe po ng iyong mga salita. Tulungan po ninyo kami na ito po ay aming pong maingatan sa puso ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa patuloy ang biyaya mo pong pag-iingat sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay sa gabi pong ito. Baunin namin ang kagalakan at kapayapaan at katagumpayan. Muli, tanggapin po ninyo, Panginoon, ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po at magandang gabi po sa bawat isa.